Ang pagkakapantay-pantay sa harap ng mga korte, equality before the courts, ay nangangahulugang patas at pantay na pagtrato sa parehong mga usaping adjudicative, paglilitis o paghatod, at administratibo anuman ang nasyonalidad o etnisidad, kapansanan, kasarian, orientasyong sexual o pagkakakilanlan at pagpapahayag ng kasarian, edad, relihiyon, natapos sa pag-aaral, katayuang sibil, panlipunan o pinansyal at iba pang katulad na mga kadahilanan. Section 1. Pantay na pagtrato ng isang hukom. Dapat bigyan ng isang hukom ang kaniyang mga kasamahan, tauhan ng korte at mga gumagamit ng korte ng magkakaparehong pantas ng paggalang, atensyon at pagiging sensitibo. Section 2. Pag-iwas sa stereotyping, pagkakahon o paglibel. Dapat iwasan ng isang hukom ang pag-stereotype o pagkakahon sa sinuman batay sa kanilang sitwasyon o kalagayan. Hindi rin dapat magpakita ang isang hukom ng pag-uugali o gumamit ng wika na nagpapanatili ng mga mapang-aping stereotype, mapanghusgang pananaw. Section 3. Pantay na pagtrato ng mga tauhan ng korte at mga gumagamit ng korte. Dapat iutos ng isang hukom sa mga tauhan ng korte o sa sinumang individual sa ilalim ng kanilang pangangasiwa o kontrol na tratuhin ang lahat ng pantay-pantay. Ang naangkop na aksyon ay dapat gawin ng hukom laban sa sinumang nagdidiskrimina o nagbibigay ng hindi makatwirang pabor sa sinumang individual. Section 4. Pinahihintulutang magkaibang pagtrato. Sa pagtiyak ng pantay na pag-aksis sa mga paglilitis at remedyo, legal na lunas sa korte, dapat gumawa ang isang hukom ng mga makatwirang pagsaayos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga vulnerableng tao, hanggang sa saklaw na pinahihintulutan ng mga umiiral na batas at panuntunan. Ang tinutukoy na vulnerableng individual ay isang tao na nasa mas mataas na panganib ng kapahamakan kaysa sa iba, kabilang ang hindi limitado sa mga bata, kababaihan, mga matatanda, mga walang tirahan, mga taong may kapansanan, mga taong pinagkaitan ng kalayaan, mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, mga biktima ng karahasan sa tahanan, mga biktima ng armadong labanan, mga nasa dihadong kalagayang sosyo-ekonomiko, o yaong mga kabilang sa mga minoryang lahi o etniko. Section 5. Pantay na pag-aksis sa mga paglilitis at remedyo sa korte. Dapat tiyakin ng isang hukom ang pantay na pag-aksis sa mga paglilitis at remedyo sa korte para sa lahat ng individual na kinabibilangan ng mga makatwirang pagsasaayos upang tugunan ang mga may hadlang sa komunikasyon, kahirapan sa wika, kakaibang gawi at paniniwala sa relihiyon at pisikal na kawalan ng kakayahang dumalo sa mga paglilitis sa korte, alinsunod sa mga umiiral na batas at panuntunan. This is based on 2025 Code of Judicial Conduct and Accountability.